Ito pala ang kwento ng buhay ni Mark Hill, isa sa pinakamahusay na aktor sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Mark Hill, na ipinanganak bilang Rafael John de Mesa Eigenman, ay isa sa pinaka-prolific, versatile, at iginagalang na character actor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Kilala siya sa kanyang matinding screen presence at kakayahang gumanap bilang mabait na bida o malupit na kontrabida sa loob ng halos 4 na dekadang karera. Bilang bahagi ng isa sa pinakamalalaking showbiz dynasty sa Pilipinas, nakabuo siya ng napakalaking pamana sa pelikula at telebisyon bago ang kanyang maagang pagpanaw. Maagang buhay at pinagmulan, 1961 hanggang 1977. Ipinanganak si Mark Hill noong September 25, 1961, sa Maynila, Pilipinas. Anak siya ng mga haligi ng showbiz na sina Eddie Mesa, na tinaguriang Elvis Presley ng Pilipinas, at biteranang aktres na si Rosemary Hill. Lumaki siya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Michael de Mesa, at Cherry Hill, na kapwa naging mahuhusay ding artista. Dahil dito, bata pa lamang si Mark ay sanay na siya sa mundo ng pelikula at telebisyon. May lahing Swiss, German, Espanyol, at Pilipino rin ang kanilang pamilya. Pagpasok sa showbiz at ang alamat na Sid Lucero, 1978 hanggang 1985. Ginamit niya ang screen name na Mark Hill nang magsimula siya sa pelikula noong huling bahagi ng dekada 1970 at unang bahagi ng 1980. Lumabas siya sa mga pelikulang Entourage at Miss X, ngunit ang tunay na nagpasikat sa kanya ay ang kanyang pagganap sa pelikulang Batch 81, noong 1982 sa direksyon ni Mike De Leon. Sa pelikula, ginampanan niya ang karakter na Sid Lucero, isang estudyanteng dumaan sa marahas na fraternity initiation. Naging napaka-iconic ng karakter na ito kaya kalaunan ay ginamit mismo ng kanyang anak bilang sariling screen name. Sa parehong taon, pinatunayan din ni Mark ang kanyang husay bilang aktor nang manalo siya ng Gawad Urian Best Actor para sa pelikulang Palaypat Lipat Papalat-Palat, ni Lino Brocka, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang executive na may lihim na homosekswalidad. Hari ng mga kontrabida, 1986 hanggang 2000s. Pagsapit ng dekada 1980 hanggang 2000s, naging isa si Mark Hill sa pinakasikat na kontrabida sa pelikulang Pilipino. Dahil sa kanyang matalim na mata, malalim na boses, at elegante ngunit nakakatakot na aura, naging napaka-epektibo niya bilang antagonist. Isa sa kanyang pinakatanyag na papel ay sa pelikulang The Elsa Santos Castillo Story, The Chop Chop Lady, kung saan ginampanan niya ang isang brutal na lover-killer. Kahit madalas siyang gumaganap bilang masamang karakter, kilala siya ng mga kasamahan bilang mabait, propesyonal, at matalinong artista sa totoong buhay. Tagumpay sa telebisyon at huling mga taon 2006 hanggang 2014. Habang nagbabago ang industriya ng pelikula, matagumpay ding lumipat si Mark Hill sa telebisyon. Naging mahalagang bahagi siya ng maraming teleserye bilang ama, patriarka, o makapangyarihang karakter. Patuloy rin siyang gumawa ng independent films tulad ng Amok, at iba pang proyekto sa Philippine New Wave Cinema. Ang huli niyang teleserye ay ang hit na ABS-CBN primetime drama na Legal Wife, noong 2014, kung saan ginampanan niya ang karakter na Dante. Personal na buhay at ang dinastiyang Eigenman. Makulay rin ang personal na buhay ni Mark Hill. Nagkaroon siya ng 6 na anak mula sa iba't ibang relasyon, at marami sa kanila ay naging matagumpay ding artista. Kay Irene Celebri, Gabby Eigenman, Ira Eigenman, kay Bing Pimentel, Sid Lucero, Max Eigenman, kay Jackie Ellen Jose, Andy Eigenman, kay Maricar Jacinto, Stephanie O, Stevie. Huling laban at pagpanaw. Noong 2014, na-diagnose si Mark Hill na may advanced liver cancer. Pinili niyang itago ito sa publiko upang maiwasan ang awa ng ibang tao at upang mamuhay ng normal kasama ang kanyang pamilya. Noong September 1, 2014, pumanaw si Mark Hill dahil sa liver cirrhosis dulot ng kanyang karamdaman. Siya ay 52 taong gulang lamang, ilang linggo bago sana ang kanyang ika-53 kaarawan.
Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alaala ni Mark Hill sa mundo ng pelikulang Pilipino. Patuloy siyang kinikilala bilang isa sa pinakamahusay at pinaka-iconic na aktor sa kasaysayan ng Philippine cinema. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!